Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Hiniling ng Senado sa Kamara na maisumite na sa kanila ang panukalang 2021 national budget sa October 28. Kung sa November 5 pa raw kasi ito makakarating sa Senado, tulad ng naulinigan daw ni Senate President Tito Soto, pangamba nila baka hindi pa rin umabot ngayong taon ang pambansang budget. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. I'm told by somebody from the House that they're only submitting November 5. That's the same thing. That's the same proposal of Senator Speaker Cayetano. If that's the case, they will still be delayed. Nababahala raw si Senador Tito Soto na madedelay ang pagpapasa ng 2021 national budget kaya tinalakay niya ito sa kanyang mga kasamahang senador kahapon. So I think we should, any of us who would be able to get in touch with the leadership in the House, tell them that we need it before October 30. Nababahala din daw ang ibang senador kahit pa inaasang ipapasa ngayong araw ng Kamara ang 2021 national budget sa second at third reading. If they will pass on third reading tomorrow, I cannot understand why they would transmit the GAB to us on November 5 unless may plano na naman silang mag-amend after the third reading. They will pass it on third reading on record. And then in the process of printing, kanina uli ito malinawin natin. Kanina uli ito na balita. Okay, inulit yung kahapon kasi may karagdagang update from the individual members. So that is why they cannot present a printed copy on third reading when they vote on it. Because they will amend. That's their practice. Ang kinababahala ng mga senador, kung November 5 pa makakarating sa Senado ang budget, posibleng masyado ng atrasado at mauuwi lang sa reenacted budget. Sinertipikahan pa namang urgent ng Malacanang ang budget para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 4.5 trillion pesos. Nakapaloob dito ang pondo kailangan para sa COVID-19 response ng gobyerno, pambili ng COVID vaccine at tulong sa mga nahihirapang industriya. It's not enough time because pag November 5 or November 6 po makarating dito sa Senado, I was told the staff will need at least a week to study, I think, and even the vice chairs would need time to study it. Matapos nito, sinabi ni Soto sa media na nakausap na niya si Speaker Lord Alan Velasco at hiniling daw niya na matransmit sa Senado ang budget sa October 28. So ang update, nagkausap na si Senate President Tito Soto kay Velasco. Ang pangako daw ng Speaker, sisikapin nila. Paalala naman ni Lacson, gagawin daw niya yung best niya. Nakasaad sa saligang batas na wala nang dapat baguhin sa budget sa oras na mapasa ito sa third and final reading. Tanong ni Lacson, nagpaplano ba raw ang liderato ng Kamara na labagin ang saligang batas na sa kabila ng pagpapasa ng budget ngayong araw ay magkakaroon pa rin ng insertion o pagsisingit sa approved version ng budget? Sabi naman ni Angara, kailangan maghanap ng paraan para mapaigsi ang proseso para mabilis na maitransmit ang budget, gaya halimbawa ng pagpapabilis ng Kamara sa printing nito. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Okay, ganito yan explain natin, di ba? Ngayong araw na ito, panoorin muna natin ito isa bago ka-explain ng malupitan nito isang beses lang. Ang sabi naman ng Kamara, sinagot ng Kamara, abot sila sa deadline ngayong araw para maipasa ang 2021 budget. Ito nga hanggang ngayong gabi nagpapatuloy ang kanilang special session. Nakatutok live si Victoria Tulad. Victoria? Mer, ilang minuto pa lang ang nakalilipas nang maipasa na ng Kamara sa second reading ang 2021 national budget. Sa mga oras na ito ay nagno-nominal voting sila para naman sa third and final reading passage. Ayon sa House leadership ay may bibigay nila sa Senado ang budget sa October 28. Starting today. Pagtitiyak ni House Committee on Appropriations Chairman Eric Yap, ngayong araw maipapasa ang panukalang 2021 national budget. Dahil certified as urgent ng Pangulo, maaari itong ipasa sa second at... Sandali lang. Salamat po, Madam Imbet for suggesting my name. Imbet Lapay. Ayan tuloy, nabash kayo mamaya. Nyo na ma'am, okay lang yan. Sila na lang yung sikat dyan. Third reading sa parehong araw. Ilang araw nang nagma-marathon deliberations ang Kamara, lalo't hanggang ngayong araw lang ang ipinatawag na special session ni Pangulong Duterte.
Ang tanong ngayon, kailan maibibigay ng Kamara ang Next time naman, reporter, pag ikaw magre-report, gumamit ka ng lapel mic ha. Ayoko yung may echo-echo, naiirita ako pag ganyan ng audio. budget sa Senado na kailangan din magpasa ng sarili nitong bersyon? Sa isang pahayag, sinabi ni Senate President Tito Soto na hiniling niya kay Speaker Lord Alan Velasco kagabi na maibigay sa kanila ang budget sa October 28 o 10 araw matapos ipasa ng Kamara sa huling pagbasa. Nangako raw si Velasco na sisikapin nila ito. Sabi ni House Committee on Appropriations Chairman Eric Yap, Siyempre, hindi ko pwede pahiya yung speaker ko. It will be October 28. But hindi siya yung hard copy. Kung ano yung sinapit namin sa FPO, yun yung ibibigay namin sa kanya, which is yung print lang, sa white paper lang. O, ngayon, pag nagreklamo pa sila doon, wala na akong masasabi talaga doon. Suko na ako. Taas na ang kamay ko. pinabulaanan naman ni Yap ang alegasyon Naintindihan nyo, ganito kasi yon, di ba? Linawin lang natin. Pasado na, okay, yung third reading ngayon. So, supposedly, dapat may bigay na ngayon yan at sa NPO, yung sa National Printing Office, under yan ng PCOO eh. Tapos, 1 week para parang, ewan ko ba't kailang i-hardbound? Ganyan, di ba? Pero, ang sinasabi ni Congressman Yap, hindi natin may bibigay talaga by October 28 yung hardbound kasi nakasalalay sa yung printing sa NPO, wala naman daw sa kanila. So, yun yung sitwasyon. Pero, ito pa. ng ilang senador na pinatatagal nila ang pagtatransmit ng budget sa Senado dahil magsisingit pa ang mga kongresista ng individual amendments. Walang magdadagdag na congressman on their own. It's the agency who will initiate it and then who will give us the amendments. Ang hinihintay ng... Okay? So sa madaling salita po, kailangan nating bantayan. Kasi bawal ho ang magsingit. Kunwari, ngayon tapos na. Okay? Naibigay na sa NPO. O, kunwari, napaprint na. Tapos magsisingit ng amendments. Bawal po yan sa batas. Yan po ang sinasabi ng ating mga senador. Bawal po yan sa konstitusyon. Ang tawag dyan, insertion. Babaguhin mo pa. Kaya nga pinasa ng session para alam ng lahat kung magkano babaguhin daw. Yan ang problema natin ngayon. Yan ay sinasabi noong una pa lang ni Speaker Cayetano, kaya niya pinas ng mabilis yung 2, tapos mga small committees na lang. Kaya niya nga pinabilis noon, tapos ang ginawa niya, small committees para wala nang gulo, pabilisan, para pagpasa talaga, wala nang mangyayaring palitan. Ang nangyari ngayon, ganito. Okay, bakit ba kasi magkakaroon ng palitan? Ba't ba nila hindi na lang nila ipinagpatuloy yung dati, yung unang liberato? At hindi na lang nila tinuloy. Kasi nga, yung ibang mga congressman gustong magsingit ng sarili nilang project na hindi na na-discuss kanina kasi mabilisan na. Paano naman yung project nila? Yun ang kanilang gagamitin sa 2022 election. Diba? Kaya ipit na ipit ang DPWH. So paano na? Yan ang sinasabi nila. Parang ang dating nito, sandali, ganito ang dating. Kaya nga namin pinalitan ito si Cayetano Kaya nga namin ayaw yan kasi wala kaming nakuha. Wala kaming nakuha DPWH ang nagbigay. Ganito kasi ang ginawa ni Speaker Cayetano, pinoteksyonan niya yung budget na hinain ng DBM at DPWH. Pinag-usapan nila yon, hinain ng DBM. Ito na budget. Etong mga congressman, hindi pwede yan. Kailangan meron kami dyan. Kung wala kami, paano na kami sa 2022? Ayaw ni Speaker yun, kaya namin nagalit. Tapos keso ang bintang, bakit dun sa Taguig madaki? Diba? So binintang na nila, ikaw kasi malaki nakuha mo, kaya may hindi. Wala kami nakuha. Pinaliwanag nga ng DPWH yun, na walang kinalaman si Speaker pagdating dun sa project sa Taguig. Kasi kaming gumagawa niyan Kaming DPWH yan, DBM nag-approve niyan, kami nag-aayos niyan. Gagawa mo pa ng issue, ang dating nito, para ikaw mabigyan ka lang ng project. Hindi pwede yan! Kailangan mapalitan niya si Cayetano! Palitan natin yan! Kailangan mapasok yung project namin! Di pinalitan. Okay na, palitan na. Bigla silang nataranta. Late na.
Paano na ito? Paano na yung project namin? Kailangan na natin ipasa. Magagalit si Presidente. Ipasa na! O, pinasa. O, diba? So, pinasa nila ngayon biglaan. O, sige, ipasa na natin yan. Bahala na si Batman. Pero paano naman kami? Paano kami? Wala na naman kaming project dyan eh. O, sayang naman yung pagboto namin sa bagong Liberato. Sayang naman yung pagpapatanggal namin kay Cayetano. Paano yung pakinabang namin bilang mga congressman? Sayang naman. O. Diba? Eh, yun ang sinasabi ko. Iyan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ngayon, pinasa na nila. Kasi no choice na sila. Bakit? This is the last day the president na gumawa ang presidente ng special session, di ba? Last day na ito. No choice sila. Kailangan sa media lumabas na pasado na. Ang sinasabi na ngayon ng mga senador ay ito. Pasado na yan ha. Wala na mangyayaring amendments dyan. O, dahil ang tawag dyan ay insertion, magpapasok kayo ng kung ano-ano, ibabaguhin ninyo. Bawal yan sa batas. So, good luck sa inyo. Palakpakan. Kala mo mga matitino? O, di sige. O, sinong kaaway nyo dyan? Sinong kaaway nyo? At parang may kaaway kayo dyan. Kaya tayo mga kababayan, okay? We give the benefit of the doubt dito kay Velasco, ha? Pero pag meron kayong narinig na insertion, malalaman, bubukingin yan ng mga senador eh. Kasi mabibwisit yung senador dyan. Kasi wala silang pakinabang. Joke lang. Ibig sabihin, maiinis sila, lalo na si pinakamahilig pumutak dyan, si Ping Lacson. Pag nakakita ng insertion yan. Diba last year nga, ganyan din niya mga senador na yan. Tapos sabi mismo ni Presidente, wala namang insertion na naganap, kaya hindi niya binito. Oh. Eh ngayon, titignan natin kung ano mangyayari pag pinalagan ng ating mga senador kung may insertion na naganap. Let's see, let's bantayan natin. Ha? Pasok, pasok. Kamara ang amendments mula sa mga ahensya ng gobyerno. Ngayong araw ang deadline pero hindi raw lahat ay nakasunod kaya inextend ito ni Yap hanggang sa Lunes. Matapos ma-review ang mga amendments, 5 araw ang kakailangan. Mercedita, salamat po. Thank you very much. Okay. Ito pala si Patrick Delgado. Pansinin natin yung isang troll ha, yung troll ni Thinking Pugok. Bayad ka daw ni Cayetano. Evidence, proof. Come on, give me. Wag lang yung puro daldal, ha? Kasi kung bayad ako kay Cayetano, wala na ako dito. Ay, sa totoo lang, pag ni-Netflix na lang ako everyday of my life, mag-walking lang ako, wala nang ganito. Nganin para sa encoding at 10 araw naman para sa printing ng National Printing Office. Kaya maibibigay raw ang hard copy sa Senado sa November 2. Minsan ma'am, nasisisi yung Congress pero in fact, inaantay namin yung mga agencies. The NPO or EPO is under PCOO. So, dapat makausap din namin sila. Kaya lang sila naman, sasabihin lang nila, okay, they will do their best, pero wala rin nangyayari. Sa suwestyon naman ng Senado na i-adopt na lang ng Kamara ang kanilang bersyon ng budget para maibigay na ito sa Pangulo sa halip na mag-bicameral conference committee pa, sabi ni Yap, hindi maaari. We have 300 congressmen na nag-represent ng 250 district. So each congressman na may district, nakikita nila yung problema. Unless the senator can see it, I will do it. We will do it. Pero kung hindi nila magagaranti sa amin na makikita nila yung problema ng mga bawat distrito, then we cannot adapt to what they want us to do. Mel, habang umiere tayo ay naipasa na sa third and final reading ang 2021 national budget. Mensahe ni Congressman Yap sa lahat ay magtulungan na lamang sa halip na magsisihan dahil talagang kakaiba itong 2021 budget dulot ng COVID-19. Pinuna naman ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate ang budget dahil binibigyan daw nito ng kapangyarihan ang Pangulo na mag-realign ng pondo para madagdagan ang kanyang intelligence fund at maging ang intel funds ng ilan pang ahensya ng pamahalaan. Sinusubukan pa nating makuha ang panig ng palasyo tungkol dyan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad. Ayan. Okay. So, ayun lang, abangan natin, wag muna nating husgahan si Velasco kung talagang, kung napasa niya, very good, palakpakan. Pero kung may gagawing insertion, alam nyo na. Kaya kung bakit nag-agawan bago budget.
Yun nga hindi ko maintindihan eh. Alam mo, okay na ako dun sa, sige, patalsigit nyo si Cayetano, walang problema. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit pinilit bago matapos ang budget? Yan yung I smell something eh. Diba? Pwede naman eh, pwede naman, hindi ka makapag-antay ng 3 araw, tapusin yung budget bago magkapalitan. Eh, yan nga yung sabi ni Pangulong Duterte, budget muna bago yung politika, speakership. Ba't hindi nakapag-antay itong kampo nila Velasco? O ngayon, nagmagaling kayo. Sige, patunayan nyo ngayon sa amin walang insertion na magaganap. Ay, nako, grabe, malupitan to, sabi ko sa inyo, ha? Nako. Good luck sa inyo, mga congressman, ha? Pinilit nyo yan. O go, panindigan ninyo, ha?